Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Kumusta na po kayo mga giliw po naming taga-subaybay? Ito po muli ang palatuntunang ito ang payo sa pangalan ng Iglesia ni Cristo at ako po ang kapatid na Arnel Solano. Masasabi pong binago at naging napakalaki ng impluensya ng internet at ng social media sa kultura ng mga tao ngayon at ito ay lalong naging prominente ngayong panahon ng pandemya, di po ba? Lalo na sa tinatawag na new normal na takbo ng buhay ng tao. Ang internet at social media sa isang bahagi po nito ay totoo namang nakatutulong ng malaki, lalo na sa larangan ng pagpapabilis ng komunikasyon at sa pagkakaroon ng akses sa mga impormasyon. Sa mga panahong gaya ngayon na ang karamihan sa mga tao ay naobligang mamalagi po sa kanilang mga tahanan, bunga nitong pandemyang nangyayari sa mundo, lalong nabantad ang mga tao sa internet at sa social media. Mula sa trabaho, yung mga dating work sa office ay naging work from home. Di ba? Maging sa pag-aaral, ngayon ay sa kanilang mga tahanan na lamang muna. Diyan, ginagamit ang teknolohiya ng internet at ginagamit din ang social media. Internet at social media rin ang naging outlet ng maraming tao para ihayag yung kanilang nasa kaisipan, ipakita po yung kanilang mga talent. At yan din ang naging daan para malibang ang tao, para malabanan yung pagkabagot at saka yung stress bunga ng quarantine at lockdown na pinairal ng mga otoridad ng kalusugan. Pero bagaman masasabing maraming mabuting na itutulong at naidudulot po ang internet at ang social media sa pangangailangan ng maraming tao. Pero sa other side of it, ay may mga matinding panganib na kapag hindi po natutunan ng tao yung marapat na paggamit niyang internet at saka niyang social media, ay magbubunga yan ng pagkapariwara o ng kapahamakan ng isang tao. Yan po ay dahil sa internet din lumaganap at social media rin po ang ginamit ng mga tinatawag na social influencers para ikalat po yung kanilang maling impormasyon, yung pagpapakalat ng maling paniniwala, di po ba? At ang lalong masama ay yung hidwang pananampalataya. Kaya sa panahong ito, mga giliw po naming taga-subaybay, ay nais namin bigyan diin sa pagtalakay natin ngayon na maging maingat po ang bawat isa sa atin sa paggamit ng internet. Yan actually ang ating pinakapaksa ngayon. Maging mapagbantay tayo sa impluensya ng social media at sa iba pang nakikita natin sa internet, sa impluensya sa atin, sa ating mga anak, sa ating sambahayan, at sa kabuuan ng lipunan. Bakit po mahalagang maging maingat tayo dyan at mapaalalahanan tayo? Alam nyo, maraming mga pag-aaral na ginawa tungkol nga po dito sa new norms na ito. No, itong mga bunga ng social media, bunga ng internet, yung mga bagong teknolohiyang yan. Meron po kaming isang kinuha na ang pamagat ay Social Media Impact, Behavior and Norm. Ang sumulat po ay sina Roberta Lidget at Stephanie Uberal. Ito'y sa page 7. Sa English ito actually nakapublish. Pinaliwat po natin sa Tagalog para madali na po nating mapag-usapan. Ganito po ang ating bababasa. Pakinggan po ninyo, babasahin ko. Sa gayong kalagayan, ang isang online social group ay may kapangyarihang baguhin ang pananaw ng mga kasapi nito tungkol sa ilang paksa. Anupat na pagtitibay nito ang isang kilos o gawi bilang normal sa kanilang grupo. Ang gayong sitwasyon ay nagiging problema kapag ang sinusunod ng mga grupong mapagsang-ayon o nagkakasundo
ay ang mga kalakarang panlipunan sa mapaminsalang pag-uugali. Sa makatuwid, batay po sa mga social behavioral scientists na nagsipag-aral, ay nagagawa raw ng social media na impluensyahan ang pananaw o paniniwala o opinyon o values ng tao. No? Kung gagamitin ng tama ang internet at ang social media, may malaking pakinabang talaga yan, di ba? Pero kailan nagiging panganib at nagiging masama ang social media? Ang sabi na rin nitong mga behavioral scientist po na atin pong binasa yung kanilang isinulat, ang sabi nila, ang pagkilos at gawi bilang isang normal anya ay nagiging mapaminsala o nagiging problema kapag ang sinusunod ng mga grupo mapagsang-ayon o nagkakasundo ay ang mga kalakarang panlipunan sa mapaminsalang pag-uugali. Siyempre, pagka mapaminsala na, hindi na nga mabuti. Di ho ba, no? Ano pong isang halimbawa niyan? Itutuloy ko lang itong kanilang isinulat na pag-aaral. Pakinggan po ninyo ang sinasabi nila. Ang kagustuhang sumikat o makilala ay nagpapalubha rin sa mga makasariling pag-uugali na anupat nagiging mas mahirap para sa isang tao na isaalang-alang ang damdamin at pananaw ng iba. Bukod dito, itong mga gumagamit ng social media ay madalas ding makaramdam ng higit pang social media anxiety o pagkabalisa na nag-uudyok sa kanila na umasta sa isang paraan na makakakuha sila ng maraming like na maaaring humantong sa pagpapakalat nila online o sa internet ng mga mapaminsalang content, salita, larawan o video. Kung ito'y sasang-ayunan ng iba, mas malakas ang epekto nito sa mga teenager. Ang 39% sa kanila ay nagsabing sila'y napipressure o napupuwersang mag-post ng mga bagay na sa tingin nila'y makakakuha ng maraming comment o like. Ito ang dapat nating bantayan. Sa panig po natin ng mga magulang, hindi lang sa ating sarili, no? Kundi lalo na sa ating mga anak. Baka kasi nagpo-post sila ng mga nakasisira o nakapipinsalang content. Sa hangarin lang, na ang sabi nga nung nagsipag-aral, baka kuha ng maraming comment o likes. Gustong maging trending. Kasi ang feeling, sikat. Di ho ba? Isa pa, baka ang napupuntahang mga sites o ang sinusubaybayan o pina-follow, sabi nga, ng mga social media accounts ay nagtuturo ng maling kaisipan, maling paniniwala, nakaka-impluwensya ng maling pag-uugali, ng maling values. Kasi labag na at hindi nakasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa Iglesia ni Cristo po, iminumulat ng pamamahala ang lahat ng mga kapatid. Diyan po sa panganib na dulot ng maling paggamit ng social media. Sa tulong po ng mga metungkulin, gaya ng mga nasa kapisanang pangsambahayan, ay gumagawa ng paraan ng aming tagapamahalang pangkalahatan para maturuan ng mga kaanib sa responsableng paggamit ng social media at maiiwas sa maling paggamit nito ang mga kapatid na magbubunga ng hindi nga po mabuti. At alam nyo, ang ginagawang yan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay batay naman po sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ano pong isang halimbawa? Pakinggan po ninyo. Ang babasahin ko po ay narito sa Roma sa 12, ang talata ay 1. Ang nagsasalita o sumulat nito ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay namahala sa Iglesia ni Cristo noong unang panahon sa dako ng mga hintil. Etong sinasabi niya sa Roma 12:1 hanggang 2. Kaya ito ang nais kong gawin ninyo sa tulong ng Diyos. Dalhin ninyo ang inyong pang-araw-araw at karaniwang paraan ng pamumuhay, ang inyong pagtulog, pagkain, pagpasok sa trabaho, at ang inyong mga lakad at ibigay ninyo sa Diyos bilang isang handog. Ang pagyakap sa ginagawa ng Diyos para sa inyo
ang pinakamabuting bagay na magagawa ninyo para sa Kanya. Huwag kayong labis na makibagay sa kultura na inaakala ninyong angkop sa inyo nang hindi muna ito pinag-iisipan. Sa halip, ituon ninyo ang inyong pansin sa Diyos. Mababago kayong ganap. Buong kagalakan ninyong kilalanin kung ano ang nais niya mula sa inyo at agad kayong tumugon. Hindi gaya ng kultura sa paligid ninyo na laging humihila sa inyo pababa sa kalagayan nitong hindi ganap. Inilalabas ng Diyos ang pinakamabuti ninyong katangian. Hinuhubog sa inyo ang lubos na pagiging ganap o sakdal. Napansin po ninyo yun? Patay sa pagtuturo ng mga apostol, ang ating paraan ng pamumuhay, yun anyang pag-uugali, pati yung pang-araw-araw na ginagawa Ang sabi nga sa atin yung pagtulog, pagkain, pagpasok sa trabaho, tumutukoy yan sa mga value, sa mga paniniwala, dapat po nating isalig sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sa kung ano ang nababasa at napapanood sa internet o sa mga sinasabi ng mga nasa social media. Di ba? Na kung tawagin ay mga social media influencers. Hindi kasi tayo dapat pumayag na matulad sa mga taong nahuhulog sa paggawa ng kasamaan at naiimpluwensyahan nila sa anumang kaparaanan, social media man o hindi. Mas lalo nga yan sa social media ngayon, sa panahong ito. Bakit hindi tayo dapat pumayag na maimpluwensyahan yan, mahawa sa mga maling ginagawa? Gaano po ba kalaking panganib, mga giliw naming taga-subaybay, kapag kahinayaan nating maimpluwensyahan tayo ng maling paniniwala, nung mga maling gawain na nakikita natin sa mga tao ngayon na ang marami nga nakabantad, nakalantad dyan sa internet, sa iba't ibang social media sites. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto. Sa 6, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito ang patuloy na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo. Ito po ang kanyang pahayag, inyo pong pakinggan. Unang Korinto 6:9 hanggang 10. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga taong makasalanan ay walang anumang magiging bahagi sa banal na bayan ng Diyos? Huwag kayong paloloko. Ang taong gumagawa ng mga kasalanang sexual o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o ang taksil sa asawa o ang mga lalaking kumikilos na parang babae o ang mga taong gumagawa ng mga kasalanang sexual sa kapwa nila lalaki o babae ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi sa banal na bayan ng Diyos. Gayon din ang mga nagnanakaw o ang gustong laging makalamang sa anumang bagay o ang naglalasing o ang nagsasalita ng masama laban sa iba o ang nangunguha ng mga bagay na hindi nila pag-aari ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi sa banal na bayan ng Diyos. Napakatinding panganib ang idudulot po ng maling paggamit ng social media. Maling paggamit kasi pumayag na maimpluwensyahan. At yun na rin ang sinunod niya, yun na rin ang ginawa niya, yung nakikita niya sa social media na hindi tama. Pagka ganun, hindi lamang pinsala sa buhay na ito ang idudulot niyan, kundi higit sa lahat, pagdating ng araw ng paghuhukom. Bakit po? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa, yung mga taong makasalanan, walaan niyang anumang magiging bahagi sa banal na bayan ng Diyos. Saan ba nagsisimulang maimpluwensyahan ng hindi tama? Yung mga nakikita sa social media o niyang nakikita sa social media, siyempre magsisimula yan doon sa pagbabasa o panunood niyan. Hindi ba? Doon sa mga social media sites na hindi naman tama. Lalo na kapag doon na nakafollow, nakasubscribe, tapos pindot pa yung notification bell. Di tuwing merong ipopost na hindi tama, magno-notify sa kanya. Yun ang lagi niyang nakikita. Ang masama, naiimpluwensyahan na siya unti-unti, hindi napapansin
yung kanyang isipan nahuhubog na sa mali. Mga kaibigan, mga giliw namin taga-subaybay, dapat maging maingat tayo. Tayo mismo, maging maingat kayo dyan sa mga ilalike ninyo, ipa-follow ninyo, share ninyo. Bantayan po natin ang ating mga anak. Lalo silang maging maingat yan. Kung silang napakahilig gumamit ng gadget, di ba? Oh. Kaya kung ang mga ipinopost ng isang tao, kahit pakilala yan, kahit celebrity pa kung tawagin yan, o kaya ay isang social media influencer na siya, kasi marami ng follower, baka million na. O sabihin pang sila'y nag-aangkin na may taglay ng dunong, di umano, mulat ang kanilang kaisipan. Ang tawag po nila dyan ay woke. Di ba? Pero kung ang kanilang ipinopost naman, labag na sa aral ng Panginoong Diyos, mali yun. At tiyak na magtutulak yun sa tao, papalayo sa Diyos. Yung ba ang gusto nating mangyari? Alam namin, walang ganyan. At saka yung sinasabi nilang mga woke, di ba? Mga social media influencer, hindi naman nila maililigtas sa araw ng paghuhukom ang kanilang sarili. Di lalong hindi nila maililigtas sa araw ng paghuhukom ang ibang tao sa pamamagitan ng kanilang mga opinion. Kasi po, hindi po maliligtas ang tao sa dami ng likes, sa dami ng comments, sa dami ng followers. Baka bigla niyo itanong sa amin, paano ba maliligtas ang tao? Hindi kami sasagot. Payo ng Biblia ang ating sangguniin. Si Apostol Pablo rin po magtuturo sa atin sa unang Korinto 15:1 hanggang 2 at 3 pa. Ito po ang kanyang sinasabi sa atin. Pakinggan po ninyo. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap at siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ang ikaliligtas, ayon kay Apostol Pablo, ay hindi sa dami ng followers o subscribers. Di ba? Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, yung anyang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, inyong tinanggap, inyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yung ipinangaral ng may karapatang mangaral, gaya ni Apostol Pablo, na sugo ng ating Panginoong Diyos. Yung itinuro nila na ebanghelyo. Kaya alam nyo sa Iglesia ni Cristo, ay napaka-partikular namin doon sa pangangaral ng sugo. Kaya may sugo ang Diyos sa huling araw na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Felix Manalo. Kasi maliligtas ang tao kung mananatili siya doon sa ebanghelyong ipinangaral ng sugo. Pag hindi naman sugo ang nangaral, wala rin. Di ba? Isa pa, sinabi na po natin kanina, huwag ilalike o ipa-follow ang anumang social media na ang ipinopost po ay labag sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dahil tiyak na hindi yun magdadala sa tao sa kaligtasan. Ang dapat nating sundin, ang dapat nating sundan, or let me use the term, i-follow, di ba? Yung mga aral ng Diyos na nasa Biblia na itinuturo ng sugo ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo. Ano po bang itinuro ni Apostol Pablo? Na tiyak na ikaliligtas ng tao ayon sa nakasulat sa Ebanghelyo, nakasulat po sa Biblia. Pakinggan ninyo at babasahin ko. Dito naman po sa Roma, sa 5:8 hanggang 9, ito ang patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo sa atin. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sigurado ang kaligtasan dito. Di ba?
ang sabi ni Apostol Pablo, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos, sa pamamagitan niya. Alin yung sa pamamagitan niya? Sa pamamagitan nung pagtubos ng dugo ni Kristo. Iyon ang makapagliligtas sa tao. Kung iba dyan ang naririnig natin, iba dito ang nababasa natin sa internet at sa iba pang mga social media sites. Huwag po nating paniniwalaan kahit trending pa yung sinasabi nilang yun. Kasi ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay tiyak. Sabi nga niya, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ito dapat nating paniwalaan. Ang tanong ngayon, ayon sa Biblia, hindi batay sa nababasa sa social media, hindi batay sa nakikita sa kung saan-saan lang, sino ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na sigurado nga sa kaligtasan? Ang babasahin natin ay nakasulat dito sa Gawa sa 20:28 sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa. Ito po ang ating matutunghayan sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Biblia po yan. Ang tiniyak ng Ebanghelyo na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo ang nakatitiyak ng kaligtasan. Pag may narinig kayong iba dyan, hindi na po ayon sa Biblia yon. Huwag niyong paniwalaan. Kahit pa yan ang nakakalat sa internet at sa iba't ibang social media. Ito rin nga po ang dahilan Kaya namin kayo inaanyayahan. Halina po kayo sa Iglesia ni Kristo. Sana'y mapagbigyan ninyo ang paanyaya ng aming mga kapatid na nag-iimbita sa inyo sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Yan pwedeng sa tahanan ng mga kapatid namin o kaya isang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo na malapit po sa inyong lugar. Meron din po kaming mga palatuntunan sa radyo, gaya nitong sa INC Radio. At ganun din, may mga programa kami sa telebisyon, gaya po sa INC TV. Meron din po kami sa YouTube. Total, internet ang pinag-uusapan natin. Ba? Meron din po kaming site. Meron kaming INC Radio YouTube channel na pwede ninyong i-search. At least doon, ang mababasa po ninyo ay mga salita ng Diyos. Ang inyong matutunghayan, mapapakinggan, ay mga ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos na magdadala sa atin sa kaligtasan. Sana, yun ang i-follow ninyo. Doon kayong mag-subscribe. Ano po? Kung meron po kayong mga katanungan o mga paksa na nais po ninyong ipatalakay o kaya may reaksyon po kayo na nais ninyong iparating sa amin, pwede po kayong mag-email sa amin sa palatuntunan ito sa email address na ito ang payo@incradio.net o kaya ay sa dzem954@incradio.org. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po. Minsan pang nahayag ang iyong mga katotohanan. Salamat sa ganito pong mga gabay mo para wag kaming maligaw ng landas, wag kaming sumunod sa mali. Ang aming laging masunod ay ang iyong kalooban na magdadala sa amin sa pangakong kaligtasan. Basbasan mo po lalo na ang mga kabataan. Maging matalino lagi sa kanilang mga nakikita at naririnig. Pero sa ibabaw ng lahat, tulungan mo kami makapanindigan sa kung anong itinuro ng sugo, kung ano ang nasa dalisay na Ebanghelyo. Panginoong Hesus, salamat din po ng marami sa iyo. Lagi mo kaming ipinamamagitan sa Ama. Ngayon, nakikiusap po kami. Muli mong ipamagitan ang aming mga panalangin. Panginoon namin Diyos, sa muli naming paglapit sa iyo, idinadalangin namin muli mong basbasan ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito magalang na po naming hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli,
Sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.